malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano niya nalaman? Dorog ang mayabang na matibag. Nakahanap ng katapat. Hayan, kinuyog ng magkapatid na Senator Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano kanina. Ito ay may kinalaman tungkol po sa anak ng kagwang interview ni Matibag na halatang pananakot labang kay Senator Alan Peter Cayetano na umano'y mag-imbestiga siya patungkol doon sa SEA Games na nangyayaring pinakamagandang SEA Games sa kasaysayan ng ating bansa at sa kasaysayan ng SEA Games. Anak ng kamuti, pinagtripan si Cayetano. Naalala nyo po, na-content din natin kanina, hindi po ito pinalampas ng magkapatid na Cayetano. At ayon po kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi nyo kami matitibag at hindi nyo kami natitibag. At nagulat din dito si Senator Alan dahil bigla pong ipinalabas ni Senator Pia Cayetano yung video interview ni mayabang na Matibag at doon na po sumabog si Pia. At ayon kay Pia Cayetano, hindi po sila tangingot matibag. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Sa pagsisimula po ng impeachment trial kanina, agad po nagpakawala itong si Senator Robin Padilla at binuksan ang isyo patungkol po rito. Pakinggan po natin si Idol Robin Padilla. Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Erwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President Gatchalian. With 90 senators present, the chair declares the presence of a quorum. What is the pleasure of Senator Judge Padilla? Yes, sir. Magandang tanghali po sa ating tagapamahalang hukom Magandang hapon din po. at sa atin pong Ginoong Pangulo. Nais ko lamang po magbigay ng isang maiksing manifesto. The gentleman has 2 minutes. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga mahal kong kasama, nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking nararamdaman, ang isang damdaming masasabi ko pong nagtatanong sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman, sa akin, at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay
eksakto lang o ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Sapagkat, alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. O ayan na nga ho, no? Pagkatapos po magsalita ni Idol Robin Padilla, hindi po ito pinalampas ni Senator Alan Peter Cayetano. At agad po siya bumanat at talagang dinorog itong hinayupak na matibag. Narito, pakinggan natin ang tapang ni Senator Alan Peter Cayetano. The manifestation of Senator Judge Padilla is noted. What is the pleasure of Senator Judge Mr. Cayetano? Presiding Alan? Officer, Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is suppletory, and if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019 organizing committee of the Southeast Asian Games. May I, maybe in the form muna of manifestation, unless the presiding officer or Senate President thinks that I should elaborate on by asking for time on a personal collective privilege, but I don't want to start that Senator proceeding. Judge Cayetano may make his manifestation. For the record, sir. So, first and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So, if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpe ng isang OSAA. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yan. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Di ba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here, despite of many, many other important things
Not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, well, nasalanta pa rin tayo ng bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tignan nyo yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after, during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh. So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question. The chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it is still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa, I'm referring to Director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Yeah? So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution,
To be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Oh, would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Alam nyo po, tama dyan si Senator Alan Peter Cayetano. Alam nyo po, Matibag, nagmistulak ang Commission on Audit, anak na nakagwang. 2019 SEA Games ba yun? Napakaganda ng SEA Games na yun eh. At saka Matibag, may proyekto yan. Anak ng kamuti, hindi ang Ghost Project si Awards. At saka, anak ng kamuti, sabi ni Senator Alan, tapos na po yan, na-audit na po kasi nagkaroon na yan dati ng mga issue. Alam mo yung Matibag, kasi Senator Alan Peter Cayetano, hindi naman siya yung parang pinaka in charge sa mga construction dyan. Yung kaibigan ni Bangag, yun yung in charge. Alam mo kung sino? Ayan, DPWH Secretary.
na si Vince Dizon. Yan po matibag. Hindi mag-away kayo ngayon ni Vince Dizon. Patay ka diha. Kaya ito, siyempre, to the rescue po si Senator Pia Cayetano. At talagang nilamutak ng husto dito si Matibag. At napamura pa ang naturang senador. Banatan mo, Senador Pia Cayetano. Yes, what is the pleasure of Senator Judge Pia Cayetano? Mr. President, presiding officer, I assume most of my colleagues, like me, were busy studying the lengthy memorandum filed by each of the parties. For the record, 30 plus pages, more or less double space yung sa prosecution. Kaya by the time I got to the defense, para na ako maduduling kasi mahaba na nga yung 30 pages na double space, napunta pa ako sa single space. Okay lang yun, kasama sa trabaho yun, pero that's how lengthy the documents were. And I slept at 2 a.m., hindi kasama to sa explanation ko, di ako nagyayabang or anything, it's our job. And I'm a night person, so normal sa akin yun. And then in the morning, tuloy ulit, sent my staff questions, asked for more details, and then we worked together throughout the morning until it was time to come here. So I don't know anything about this statement of Director Matibag. But it bothers me to hear this. I now remember that I saw a message pop up in my phone which hindi ko nga pinansin kasi nga ito yung important issue ko na pag-aralan ko tong memorandum ng mga parties na inabala nga naman nilang very lengthily and exhaustively nila dinidiscuss in a written document. But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong pa-imbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who was just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So with all due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what this witness is doing. Presiding officer declares a brief recess. Chair grants the motion of Senator Pia in order for us to be able to move on with the matter on hand for today, which is the oral arguments of the parties. Chair therefore instructs the tech to kindly play the 1-minute video for Senator Judge Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. We share, we support the position taken by the presiding officer, but we'd like to place on record that the good NBI director will be here on Monday. So my initial view is that we should be able to do this on Monday, but I will yield to the ruling of the chair, Mr. President. We thank the understanding and magnanimity of Senator Judge Pangilinan. The tech is instructed to play the more or less 1-minute video alluded to and requested by Senator Judge Pia Cayetano.
Meron kaming mga kaso na pasok na bago na dapat namin tingnan. Kung alala nyo, pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for the NBI Academy. So magkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games yung sa Philippine Sea Games Organizing Committee. Well, nakarating sa amin, may titingnan kami rito, kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami dito, billion pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At merong private company rito na na-involved na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito imbestigahan namin. Malaking kaso rin ito. Ay, iba pa yun. Yung sa Caldero na kaso, I think it's ongoing, pero sisilipin na rin natin. Ito yung tungkol dun sa it's a Malaysian company na sila yung nag-build dito parang port area na to. Walang bidding. Tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So, sisilipin namin to. Katunayan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami I think that's it. because we were given I think that's it. 70 hectares for the NBI Academy. So, magkaroon kami na rin. Senator Judge Pia Cayetano is recognized. Rest assured, Mr. Presiding Officer and dear colleagues and parties, I will not belabor this point. I will not stay long. But clearly, from the statements of Director Matibag, malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano niya nalaman? So sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only 2 lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makakapag-aral. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Is he trying to intimidate us, not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. So I ask the presiding officer and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Salamat na pinagbigyan niyo ako na mapanood natin at pag-isipan natin. Na gano'n na lang, pag may pinatawag tayo sa witness stand, abangan natin na magpe-press con na kung ano-ano pagsasabi tungkol sa atin. I didn't have enough time to research. But clearly, I know that there's jurisprudence that does not allow a judge to be intimidated. And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Kung hindi pa ninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Hindi tayo tanga. O so paano? Sabihin ko ngayon sa kanya, manda ka sa akin ngayon. Pagdating mo, ganun ba? Gaganti na lang ako. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo dito? Hindi ako nanggaganti. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, dear colleagues, huwag tayong papayag. The Filipino people deserve better. We deserve better. Thank you. Thank you, Senator Judge Pia. What is the pleasure of Senator Judge Alan Cayetano? Yes, I didn't know we were going to play it, but just for the record, there's no issue with the Qualdron because it was paid by the private sector. There was no public money used, and it was designed by the firm of a national artist. So much so that that same firm, I don't know when we started to hire them, whether it was the time of Senator Lacson as the Committee of Accounts for the new Senate building or the time of Senator Nancy. But until now,
there's engagement. So it's so easy to find out. No? But can I shift to the topic at hand? Just one manifestation for the whole Senate regarding the oral arguments. We have not yet called the journal and called the court. Yes. So called at the case. proper time, I just want to. Yes, you may do so at the proper time. O ano, Matibag? Ihanda mo ang sarili mo sa Lunes dahil dudurugin kang hinayupa ka. Hindi nyo kaya tibagin itong magkapatid na Cayetano, matatalino, puro mga abogado. Walang bahid ng korupsyon ng mga yan. At totoo po talaga yan, nagsiservisyo sa bayan. Yung mga issue-issue dyan sa kaldero na yan, anak ka ng kagwang Matibag, hindi mo trabaho dyan mag-imbestiga. Ang may trabaho niyan yung Commission on Audit kung sakaling hindi po na-audit ang awards na yan. Kaya Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, ipakontempt nyo itong mayabang na hinayupak na ito ng makatikim ng kulungan. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.